Hello there, Cancer sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of October, Cancer. Sun, Moon, Rising, Venus. So Cancer, hindi lahat ng Cancer maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Okay, so Cancer, if hindi kayo maka-resonate sa reading na to, please do check your other placements. Your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, Cancer, pwede ninyong panoorin ito. At panoorin din nyo yung Moon sign ninyo or yung other placement ninyo. Dahil pwedeng makontinue doon yung reading ninyo. However, maka-resonate pa din kayo. So, Cancer, let's start. Okay, I will going to start with the oracle cards. So, ano yung pwede mangyari in the month of October or the near future. So, unahin muna natin ano yung nangyayari ngayon. Okay, what is happening right now? Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. So, Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. What is happening right now? As I said, unahin natin yung oracle cards. TikTok, deadline, time running out. So, let's see. Competition, the other woman. Oh. Okay, Cancer. It's either ikaw yung other woman or mayroong other woman yung person mo. Either way, ganun lang yun. Transformation. Pisces sign. Pwedeng may Pisces sa chart mo or Pisces, you're dealing with Pisces. Or merong kailangan na transformation dito sa situation na meron kayo. Narcissist, kaya pala, may kailangan transformation. You are with someone who is too full of themselves, narcissist. So, playboy, playgirl type of person, you are dealing with this kind of person. So, what is happening right now? So, I think Cancer sign, it's either, okay, ang sinasabi dito sa deadline, time running out, is for you to transform, to realize na you are dealing with narcissist. Kasi pag yung, kung you are dealing with a narcissist person, may manipulation dito eh. So, mamanipula ka nito na parang, maniniwala ka sa kanya mga patibong, tapos, lalo na sa point na, okay, cross-watchers, pwedeng kayo to, okay? Pwedeng si Cancer yung ganito sa inyo, okay? Vice versa. Anyway, yung mga narcissist people kasi, okay, sila yung parang, sometimes, naglalabas sila na sila yung malinis at ikaw yung may ginagawang masama. Parang ganun. Tapos, kumbaga, andun sila sa point na, nakakaawa naman ako. Ikaw kasi ganyan. Ginagawa ko naman ganito. Tapos ganyan. Kahit sabihin natin na alam nila na may kasalanan silang ginagawa, binabalik nila sa'yo yun. So parang sometimes, okay, pwedeng ganito yung mga nangyari or ganito yung nangyayari ngayon na that the universe is giving you a deadline to transform yourself dahil hindi na tama yung mga nangyayari sa buhay mo, Cancer. Kasi you are someone lovable. Cancer, love. So, Cancer is also about love and very emotional, very sensitive. Sobrang mapagmahal. So,
Ayun. Let's see what is happening para ma-clear natin to. Okay. Cancer, lumabas ka dito. You really love this person unconditionally. So, Cancer, I can see here na parang meron na sanang separation sa inyo or ongoing separation na kayong dalawa. But the thing here is, bumabalik kasi siya sa'yo sa pagiging narcissist niya. Ganun naman kasi talaga yung mga narcissist people. Na sa sobrang pagmamahal mo sa kanya, natatanggap mo siya ng might be pa ulit-ulit to na nangyayari. Kahit sabihin natin na may iba siya. Kasi naghiwalay kayo because of playboy siya masyado or playgirl siya masyado. May competition talaga dito. Pero sinasabi niya, siguro dahil ikaw yung mahal ko. Ikaw yung natatanging mahal ko. Ibang-iba ka sa lahat. Or sabihin natin na ginawa ko lang naman yun kasi malayo tayo sa isa't isa. So nakadepende. Depende kung anong sitwasyon na meron kayo. Basta mapapaniwala ka niya sa mga reason niya. Okay? So sa mga patibong niya. So, kaya merong deadline dito, time running out. TikTok, parang ganun na time is running out. Kung hindi mo baguhin to, kung hindi mo ayusin to, hindi mo i-transform, kung hindi ka mag-learn from your mistakes, okay, or sabihin na natin na mga nangyayari ngayon sa buhay mo, sa buhay love life mo, is there is a possibility na kumbaga matatrap ka talaga dito sa taong ito ng matagal. Okay? Kasi paulit na to eh. Might be sa ngayon, naghiwalay na kayo pala nito. Pero bumabalik siya sa'yo. Okay? Bumabalik siya sa'yo. Tapos yung cycle hindi natatapos. Kasi sa sobrang mahal mo siya eh. And you believe that meron kayong magandang pagmamahalan, kumbaga, totoong pagmamahalan. Dahil yun naman yung pinapakita niya sa'yo once na babalik siya. Might be malay mo itong other woman na to, is tago to eh. At pinapaano niya sa'yo is like, wala lang yun, kaibigan ko lang yun or something. Kahit mayroon ka ng mga naririnig, parang hindi ka naniniwala dahil yun yung sinasabi niya, wala. Okay? So, or sabihin natin na kung may nalaman ka, may clarity man sinasabi niya. Kasi nag-away kasi tayo. Kasi malayo, LDR tayo. Sorry, ganyan. Ikaw lang natatangi. Ikaw lang, sa'yo lang ako babalik. Kasi nakikita ko dito, dahan-dahan na kayong nawawasak ng person na to. Pero dahil sa sobrang pagmamahal mo sa kanya, tinatanggap mo siya. Dahil sa sobrang pagmamahal mo sa kanya, dahil sa sobrang paniwala mo sa mga pangako niya sa'yo, sa pagbabalik niya, tinatanggap mo siya. Nagkakabalikan kayong ulit. Pero, hindi na masaya yung pagsasama ninyong dalawa. Hindi na siya masaya kasi medyo full na siya of stress and anxiety. Sometimes, hindi ka na nakakatulog sa gabi. Totoo pa ba yung pagmamahal niya sa akin? Totoo ba yung nararamdaman niya sa akin? Mahal niya ba talaga ako? Parang ganun. Minsan nag-iisip, siguro might be LDR talaga kayong dalawa. Kasi umaasa ka kasi dito na magkakaroon kayo ng future together, magkakaroon kayo ng successful relationship with full of abundance, patutupad yung mga plano ninyo. Kasi being a narcissist, ganun sila eh. Hindi ka nila bibitawan. Kumbaga lulukuhin ka nila, pero hahawakan ka nila. Parang ganun. Bibilugan nila yung ulo mo. Yun, part of manipulation na yun. So, may mga plano kayo na, focus ako sa iyo. But, andun sa point na gusto mo na naman na umalis eh. Kasi hindi ka na masaya. Ramdam mo na yung dahan-dahan kayo nawawasak. Kasi nga dahil sa mga nalalaman mo, paulit-ulit na lang na ganito. So, ramdam mo na hindi na happy. Pero, humahawak ka pa dahil sa pagmamahal mo. Sobra sa taong ito. So,
I can see Scorpio. Okay, I can see Scorpio sign. So Cancer might be your here. I can also see here might be young Gemini, Libra, Aquarius. Okay, Taurus sign is also here. Fire sign as well. Sun, Moon, Rising, Venus. So, ano yung pwedeng mangyari this month of October? Okay, or in the near future. Really, retaliation or punish, payback. Oh, Cancer. Good. Kaya pala may TikTok dito or TikTok deadline. I can really sense this is for LDR people. LDR story na Cancer decision. Pets. Getting a new pet, giving a current pet more love. So, because mostly is madami sa mga Cancer people, they love pets. Anyway, ang nakikita ko dito is parang feeling ko this month of October or the near future, marirealize mo din to. Pero feeling ko, huli na ang lahat. Okay? Kumbaga, hindi naman sa huli ang lahat para sa'yo. Para sa relationship. Kung ginawa mo pa na sana to before. Kumbaga, feeling ko lang, wala pa namang baraha. Kung hindi mo na siya binalikan before, noon pa niya na-realize to. Pero, humantong talaga siya sa point. Dahil nga may other woman eh. So, we never know how many ginos ka ng person na to. Doon mo pa na-realize yung worth mo. Until sa nakapag-desisyon ka na ayaw mo na, and mayroon ka pa dito na parang you are thinking of a revenge. Okay? See? Gaya nga ng sabi ko, yung paulit-ulit na nangyayari sa inyo, mantong na naman kayo sa point of nag-aaway kayo kasi meron talagang other woman, hindi mo tumakaila. Okay, may third party talaga dito. So, manting na naman kayo sa point of nag-aaway kayong dalawa. Until sa napagod ka na sa sitwasyon, might be this person ghosted you, okay, walk away emotionally. So, parang you felt parang ginagagwa ko ng taong ito Parang ganun. Naghintay ka sa kanya when this person ghosted you. So, pwedeng this one in the near future or this month of October. So, this person will ghost you this month of October. And you will going to feel talaga na dito na parang
ginagawa lang akong tanga ng taong ito. Nung nag-away kayo, hindi na siya nagparamdam and umalis siya emotionally. So dito mo talaga na-realize sa mga nangyari sa inyo sa lahat na wait lang, parang magde-decide na ako dito, nakakapagod na to. Napapagod na din ako sa time. Parang wala akong hindi ako importante sa taong ito. Kasi nga narcissist siya eh. Babalik pa naman siya. 'Di ba? Babalik pa siya. Pero feeling ko magde-decision ka na. So meron ka ng decision dito na hindi mo natatanggapin to. Parang hindi na kayo magkakaunawaan pa. Parang sa LDR na meron kayong dalawa, parang through the clarity na meron sa mga nalalaman mo, ikaw na mismo ang alis dito. Pero babalik pa to siya. Kumbaga, babalik siya para kausapin ka na naman, babalikan ka na naman. Of course, diba, narcissist. So, pero feeling ko magde-decide ka na talaga na hindi mo na siya kausapin. Kahit pa sa sobrang mahal mo siya. Honestly. Feeling ko itong pets na to, okay, getting a new pet, giving a current pet more love. Feeling ko, parang way lang to na tutuunan mo dito yung pansin mo. Parang kumbaga, parang gusto mo maging busy para hindi mo masyadong isipin yung mga ginawa ng person mo. Kasi parang andun ka sa point na pwede ka pang madala eh, kasi mahal mo talaga yung taong yun. Pero since nakapag-decide ka na, so pinipilit mo na lang yung sarili mo na maging busy sa mga bagay-bagay, pwedeng sa pets talaga or sa anything. Okay? Kasi feeling ko itong person na to, so sorry about that, pwedeng itong person na to is ano na naman to siya, mag-e-effort na naman siya back to you. Dahil nga, parang tumagal na kayo sa ganito eh. Tumagal na kayo sa ganito. Paulit-ulit na lang. And, dahil nga mahal mo siya, dahil nga feeling ko gusto mo na magkita kayo, gusto mo na magkaroon kayo ng future, together, or magkaanak kayo or something, dahil sa sobra mo siyang mahal, pinapatawad mo siya lagi. Isa na sa mga pinapaniwala niya sa'yo, being a narcissist. So parang importante lang sa kanya yung sarili niya. Okay? Kumbaga, andun siya sa point na importante lang na pakinggan mo siya. Okay? Importante lang na sundin mo siya. Importante sa kanya yung sarili. Kung hindi niya iniisip kung masasaktan ka ba or nasasaktan ka ba sa nangyayari, or hindi siya concerned kung tama pa ba yung ginagawa niya sa'yo, basta na lang siya mang-iwan, babalik, tapos mag-aaway kayo, mang-iwan, babalik. So, parang hindi siya ganun ka nagpo-focus sa relationship niyo, pero ang focus niya dito sarili niya, makasarili kasi siya. So, at least dito sa point na to, parang may bala ka pang mag-revenge or mag-revenge ka na hindi mo na siya babalikan, magde-decision ka na talaga na hindi mo na siya babalikan. Pwede din kasing ganito. Okay, pwede din kasing ganito. Yung revenge mo, yung parang ipapunish mo siya na hindi mo siya babalikan muna, okay, dahil gusto mong matuto siya sa mga ginagawa niya, dahil nakakapagod na hindi mo na na-appreciate yung mga nangyayari. Pero feeling ko, kasi may nakikita pa kasi ako dito na gusto mo lang talaga muna na mapag-isa at mag-isip at magpakabisi para bigyan mo lang siya ng lesson to learn from this, pero may balak ka pang bumalik kung sakali man. Parang may balak ka pang balikan to kung sakali man. Parang gusto mo lang siya mapunish, gusto mo lang mag-revenge kasi nag-decision ka na hindi siya tatanggapin. So, my advice here is, being a narcissist person, hindi na to magbabago. Mahirap to magbago kung bibigyan mo lang naman siya ng lesson for a few months or sabi natin few days, tapos babalikan mo na naman siya. Kasi magaling talaga to eh. Magaling tong manghila ng tao, lalo na pagmahal mo talaga to. So, hoping that your decision will be your decision na talaga to walk away and never look back from this. To walk away emotionally na talaga from this. And,
I can also see here na hindi mo kailangan din mag-revenge, okay? Kasi nasa ano tayo ngayon eh. Nasa Saturn retrograde tayo ngayon. So, Saturn retrograde, ang part ng Saturn retrograde, parang kumbaga, kung ano man yung mga ginagawa sa'yo ng isang tao masama, babalik sa kanila yun. Yun yung ano ng Saturn retrograde sa mga nangyayari ngayon. So, hindi mo kailangan na kumbaga mag-revenge. Parang andun ka lang sa point na trust the process, na makakarma din siya sa mga ginagawa niya. Hoping, okay, yung decision mo will be your decision na talaga to walk away and never look back. Kasi meron pa akong nararamdaman dito na lesson mo lang na ibibigay ito sa kanya pero parang babalik ka pa din. So hoping lang, hindi naman sa parang hoping na magsilbi to as a guidance sa'yo na there is a possibility na lulokohin ka pa din niya pag tatanggapin mo pa siya ulit. Okay, so Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay, I can see you might have a Libra, Gemini, Aquarius in your sign. Okay, in your chart. Sun, Moon, Rising, Venus. Okay, so Scorpio or Pisces in your chart, or you might be dealing with same Cancer, Scorpio, Pisces, or Scorpio, Taurus, Aries, Sagittarius, Leo, or Libra, Gemini, Aquarius. Sun, Moon, Rising, Venus. Sun, Moon, Rising, Venus. Okay, so that is my reading for you. Thank you and God bless.